Itong lunch break natin para makagawa po ng isang content. Dahil medyo napaka-importante po ng content ko para sa araw na ito. Ito po ay yung napaka-vocal po nitong DILG Secretary na si John Vic Remulla na sinasabi na gusto niya na niyang buwagin o dapat na daw po na mabuwag ang Sangguniang Kabataan o SK. Yes po, pabor po ba kayo na buwagin na ang Sangguniang Kabataan? Pag-usapan po natin mga kabarangay. Napaka-vocal nga po nitong si Secretary John Vic Remulla na sinasabi po na buwagin na nga ang Sangguniang Kabataan. Dahil ayon po sa kanya, sa mga napapanood natin na sinasabi niya, na marami daw po sa mga Sangguniang Kabataan ang nalulustay lamang, nasasayang ang pondo. Mga kabarangay, ako po ay naging miyembro ng Kabataang Barangay noon under Aimee Marcos. Yes po, Kabataang Barangay pa ang tawag noon. At ngayon nga po ay naging SK na o Sangguniang Kabataan. Ang layunin po ng Sangguniang Kabataan talaga ay maging training ground ito ng mga susunod na magiging leader. Yes po, mga leader na mabubuti, mga leader na hindi kurap, mga leader po na matitino. So, training ground po yan. Kaya lang, base po sa mga sinasabi nitong si Secretary John Vic Remulla, na imbis na po na ito ay maging training ground, parang naging breeding ground daw po ng mga buwaya. Paumanhin po hindi po ako nagsasabi niyan. Bagamat napakarami din naman po ng mga Sangguniang Kabataan sa bansang Pilipinas na talaga pong ginagampanan yung kanilang katungkulan at ginagamit sa tama ang pondo. Pero sa mga report po, ayon kay Remulla, ay marami din po naman talaga yung kinukurakot daw po yung pondo ng Sangguniang Kabataan. So yan po yung nakita ni John Vic Remulla, kaya po sa ganang kanya ay gusto niya itong buwagin, mga kabarangay. Alam po ba ninyo mga kabarangay na halimbawa po 20 million na lamang ang budget po ng inyong barangay, 10% po nito o 10% po ng budget po ng barangay ay budget po ng SK. So halimbawa nga po na 20 million yan, may 2 milyon nga naman po na pondo ang Sangguniang Kabataan. Ngayon, napakalaki na po ng 2 milyon na yan para sa mga kabataan. Hindi po ba? Na pwede po niyang gamiting proyekto. Hindi lamang sa mga sports. Yes po, marami siyang pwedeng magawa kung ganyang kalaki o mas malaki pa yung kanyang pondo. Pwede niyang tulungan yung mga kabataan na out of school. Pwede niyang tulungan yung mga nag-aaral. Ano po? Yes po, kung magagastos lamang sa tama ang budget po ng Sangguniang Kabataan, ay napakalaking tulong po yan. At kung masusubaybayan lamang ang mga kabataan, matuturuan ng tamang panunungkulan, ay siyempre po magiging training ground talaga yan ng mga mabubuting leaders. Pero kung may nakikita sila na pangungurakot at naturuan din sila, malamang kaysa hindi na magiging buhaya nga siya sa mga darating na panahon. Kung ako naman po ang tatanungin mga kabarangay kung pabor ba ako na ang SK ay buwagin, sa ganang akin po ay hindi po. Ako po ay tutol, no? Personal po. Tutol po ako na buwagin ang Sangguniang Kabataan. Ang sa akin lamang po ay kung i-fine tuning yan, hihigpitan at talagang imo-monitor yung mga kabataan, i-guide ng mabuti ng mga nakakatanda, kagaya po ng mga, halimbawa, siyempre ng kapitan natin at ng kanyang mga kasamang kagawad. Basta may nagmamantin nilang dyan, may nagmo-motivate, at may nagtuturo na kung ano yung mga tamang gagawin, lalo-lalo na sa kanilang pondo, ay malayo po na maging kurap ang isang SK officials. Unang-una, siyempre, napakabata niya.
natatakot po na gumawa ng hindi po maganda yan kung wala siyang katulong na matanda. Real talks based on facts. Hindi po ba? So, yan po ang aking masasabi lamang sa mga kabataan ngayon. Pakapiliin ninyo yung inyong ibobotong sangguniang kabataan mula sa chairman hanggang sa kanyang mga kagawad. Dahil 4 na taon sila na manunungkulan. Kaya kung makakapili kayo na ganarol na, yung kumbaga tinali na, talagang well-trained na kung anong ang gagawin niya pag nanalo siya, kawawa po. Kawawa kayo ng mga kabataan. Pakasuriin ninyo lahat ng kakampanya ng mga kabataan sa inyong lugar. Pakinggan ninyo kung may panahon kayo para makapamili kayo ng mas maayos. Piliin ninyo yung may mga programa. Kagaya ng sinasabi ko nga sa inyo, hindi lamang para sa mga sports gagamitin o ilalaan ang pondo. Lalo na kung yan ay milyon-milyon. Sa mga piyestahan, sa mga street lights, sa mga pa-contest, marami pa siyang magagawa. Marami po ang pwedeng gawin ng isang sangguniang kabataan officers o opisyal kung siya po ay ginigiya ng tama. Ng unang-una, siyempre ng kanyang mga magulang, ng barangay captain at ng mga kagawad po na mas nakakatanda po sa kanya. So, ganun din po. Siyempre, siguraduhin at pakapiliin din po yung magiging kapitan at mga kagawad dahil sila po ang magiging ehemplo nitong mga kabataang ito. Based on facts. Real talks.